Yan, thank you. Yay, recording. Good evening. Rinig po ako ng lahat. Yes. Rinig naman. Oops, may pa background music. Lalayo pa ako ng konti. Ayan. Hi, Leia. Thank you. Yan, sige. So, good evening. Welcome to another Freedom Meeting. Advanced Mother's Day Edition. Na-realize ko, Mother's Day na pala ng May, no? So, ayan. So, tonight, we'll be exchanging ideas about multiple streams of income for busy moms. Or, hindi mo kailangan mom, pero basta busy ka. Okay na rin. Building your freedom fund, one step at a time. So, sino ba dito wear more than one hat every day? So, ako, mom, daughter, professional, and then caregiver. Sinong nakaka-relate na madaming gawain or madaming hats, maraming roles na um, ginagawa? Yan, si Leia. Ay, thank you, Coco. Super mom. So, yun, pagising, nanay, and then 2 hours later, anak naman. Tapos, a few hours later, professional. Tapos, minsan, it's too hard to even fit in me time. Agree? Yan. So, oo, di ba? So, minsan ang hirap i-fit in yung me time. Parang minsan nakaka-guilty pa na mag-me time. So, ayan. For those who met me for the first time, again, I'm Jane. I'm a mom of 3 young adults. Yung isa college graduate, and then I have 2 college students. We live with both my aging parents. And after my mom got sick, I now take care of family estate affairs. So, since namatay yung lola ko, um, parang madaming kailangan asikasuhin sa mga properties and all. So, ako yung nag-aasikaso na nun kasi nagkasakit nga si mommy. So, also with some friends, we manage a football club. Tapos, last but not the least, I'm also an entrepreneur. Ang dami, no? Minsan parang, hi Vanessa. Ayan. So, minsan parang hindi mo na talaga alam kung paano i-manage or paano i-juggle yung mga bagay-bagay. So, a few years ago, dahil dito sa daming ginagawa, a few years ago, I had anxiety. It got to the point where I had to take medication for anxiety. Tapos I was hypertensive, didn't have time to exercise or eat healthy. Na-feel nyo na ba na sa dami ng gagawin or na-overwhelm ka, kakain ka na lang to feel better? Sinong naka-experience niyan? So, yan, stress eating, tama. So, ako ganon. Parang sa sobrang overwhelming, parang I get paralyzed. Tapos talong walang nagagawa. So, sino ba dito yung sa parang yan, sa dami ng roles na tinitake natin, kailangan i-delay yung dream or not even parang dream kasi sobrang laki, no? Hindi naman kahit goal lang or something bagay na you really like tapos hindi mo makuha or hindi mo mabili or dinedelay mo because of money or time or trip na gusto mong puntahan. Meron po ba?
Yan. So anyway, yun yung time na I learned about the Freedom Fund. So ano ba yung Freedom Fund? It's described as personal income or savings that gives you choices. So 'di ba pagka meron kang yung Freedom Fund, I think parang for me hindi naman parang fund as in money lang, pwede rin na in terms of time. So kung meron kang naipon na parang naipon na time or money, 'di ba? So mas marami kang choices na pwedeng piliin or mas marami kang pwedeng pagpilian. So sa inyo, what would your freedom fund help you say yes to? So, meron gustong mag-share? Kung kunwari may freedom fund ka, ano yung pwede mong piliin or gusto mong piliin na mapipili mo dahil may freedom fund ka? Meron gustong mag-share? Sleep, yan. Totoo yan. So, sleep, di ba? Kung marami lang tayong time, masarap matulog. Ayan. So, ako, suggestion, pwedeng trip with your girlfriends or a bag or a pair of shoes that you deserve, di ba? So, yun yung mga pwedeng makuha natin if we have a freedom fund. So, why do moms need this? Bakit ba kailangan ng freedom fund ng mga moms? Kasi I think we give so much and also yung dreams natin and yung goals natin or what we want also matter. Narinig niyo na ba yung quote na building wealth is also a form of love? So, um, I guess yon na parang hindi ibig sabihin nagbi-build ka ng wealth, parang for some siguro it's selfish, pero yon I think para sa akin parang it's also a form of love kasi marami kang pwedeng ibigay, 'di ba? Ayan. So, nung natutunan ko yung Freedom Fund, I realized that one income stream is not enough. Hindi na siya enough anymore. So, siguro kung dati, ayan, get your condo or house or car. So, yung effort, so ito yung mga natutunan ko nga. Isang income is not enough anymore. Tapos, number two, yung efforts natin, or ako personally, however small, if done consistently, would work. So, ito yung nakatulong din talaga sa akin. Explain ko a little bit later kung ano yung ginagawa ko. Also, I started yung so what do you think? What action can you take this week? So kayo, something to think about. What action can you take this week to bring you closer to your goal? Ako, I started with um, narinig niyo na yung time blocking. So, yun yung ginagawa ko. I started with 5 minutes na physical activity. Parang yun yung me time ko. Ano lang, parang walk-in place lang or sa stairs, ganon, 5 minutes. Tapos after mga 3 days, ginawa akong 10 minutes. Tapos later on, nagdagdag ako ng dynamic stretching. So, yun, small things lang, pero ginagawa ko regularly. Ayan. So, I started selling when I was really young. Naalala ko, sa harap ng bahay namin. Kasi paglabas ng bahay namin, kalsada na National Road na. Naalala ko, nagtitinda kami ng palamig, cold fruits pag summer. Tapos in college, I sold mga RTW na shirts and then children's books. And then
Afterwards, nakilala ko na si Nu Skin. So, ayun, for most parts, I started using or becoming a 100% user. Oo, masarap nga yung palamig pag summer. Ayan. So, I focused on so dati kasi ang dami-dami kong binebenta. Parang okay naman, 'di ba? Kasi parang ang feeling ko before, para mas marami akong ma-cater. Kaya lang parang nahirapan ako kasi ang dami nga masyado. So, parang it did not work real. Parang hindi masyado nag-work para sa akin kasi parang mas marami akong inaasikaso. So, I focused on new skin products na yung Ecosphere and then Scion products. Tapos, yung Reset, yung mga regular na ginagamit ko din. So, in your experience, meron na ba kayong product na shinare nyo lang basta kasi sobrang ganda? So, yun yung isang nagustuhan ko. Ganun lang yung ginagawa ko talaga. Ayan. Tapos share ko lang din yung tulad ng sinabi ko kanina, yung time blocking. Share ko lang yung ginagawa ko. So yung time blocks, parang nagse-set aside ako ng nag-a-alarm ako. Tapos I take 15 minutes. Nung una nag-start ako 15 minutes several times a day para para magtrabaho. So naglilista ako ng mga kailangan kong gawin, send messages or do a post. So, yun lang yung ginagawa ko in the 15 to 30 minutes na time blocks ko during the day. Tapos meron ding time blocks for wellness. So, para hindi ko makakalimutan na mag-exercise. Kahit gaano ka-short, I make it a point na may physical activity or kahit makapag-stretching lang in one day. So, ayun. And then, so yun yung mga habits din na nakatulong sa akin talaga. Parang, um, ano ba, parang pinupulis ko din yung sarili ko na pagka nag-alarm yung phone ko, kailangan gagawin ko talaga. Na parang dinisiplina ko yung sarili ko na gawin ko siya pag nag-alarm siya. Kasi pagka snooze ko, most probably, hindi ko na magagawa. Meron bang ganun dito? Sinong nakaka-relate? Pag nag-snooze, ano na, parang nami-miss out na. So, ayun. Also, just want to share, no, yung some other habits that help me. Kailangan tinatrack yung progress. So, um, para alam mo yung mga babalikan mo din. And then celebrate small wins. Yun, very important yun. I think kasi nakaka-motivate yun lalo pagka you celebrate small wins. Pag nakikita mo kung ano na yung mga na-achieve mo or ano na yung pwede mong bilihin, makikita mo. So, ayun. So, plus, I've gained extra income, confidence din, no? Dati parang I really have a hard time na mag-host ng mga talks na ganito. Pero, um, parang step by step, little by little, I've gained confidence din. And then, yun. So, yun yung naitulong ng Freedom Fund sa akin. Tsaka, time blocking talaga. Yun yung pinaka nakatulong sa akin. Kayo, meron ba kayong gustong i-share? Hi, Jen! May gusto pa kayong gustong i-share tungkol sa multiple income streams or anong ginagawa nyo para magsingit or make time for your business or mga kailangan gawin or rules that you need to do. May gusto kayong i-share?
Okay. Ay, Archie, naka-raise ka ng hand. May gusto kang i-share? Ulit nung tanong. Ang kung meron lang gustong i-share tungkol sa multiple streams of income or anong ginagawa nyo parang to manage yung roles na meron kayo, yung madaming roles. So, yan. Sa akin i-share, rinig niyo ba ako? Wow. Yung sa akin, meron ako nakita na parang 4 things lang daw. Health, wealth, relationships, saka happiness. Pag ina-assess ko yung role, does it contribute to these things that are important to me? Pag wala siya doon, bababa siya doon sa priority ko. So parang it's not always about business, it's not always about creating fun kasi kailangan ina-nourish mo rin yung soul mo yung happiness, di ba? Kasi pag hindi ka masaya, wala kang energy to actually work. Yun yung opinion ko. So, ganun po siya minamanage yung role. Kasi parang full, well-rounded. So, ayun, yun lang yung sa akin. Classify ko siya na gano'n. Hindi siya pasok doon sa mga importanteng bagay na yun. Hindi siya contributing to my health, hindi siya contributing to my relationship, to health, yan, spirit, ganyan. So, kailangan importante din yung priority sa goals na yun. Alam ko kung ano yung mas importante para pagka kumbaga nagbangga, for example, thing I have to do with my business or thing I have to do for my health, what will come first? So, ganun ko minamahit sa akin. Yan, thank you. Yeah, magandang idea nga yun. So, kung ano yung importante sa'yo, and then kung makaka-contribute ba siya nga dun sa mga importante sa'yo. Thanks, Tabs. Ayan, meron pong gustong mag-share. I do time blocking too. And, nasa na? Ayun. Scheduling. Salute moms and boss babes international. Scheduling for things that matter. Learn to say no. Yan. Totoo yan. Ako din. Dati sobrang hirap mag-no. Si yes person ako. So, yan. Thank you, Leia. Agree ako doon. Okay lang na mag-no minsan. It's not selfish. I mean, okay lang maging selfish paminsan. Or it would look selfish, pero, 'di ba, ginagawa rin naman natin 'yon for talaga, para maayos tayo. So, I mean, makakatulong din tayo sa iba. Kinakausap ko si ChatGPT. Oo nga. Ako din, natutunan ko 'yan na pagka gusto mo ng advice, tanungin mo minsan si ChatGPT. Ayan, sige Jen, go. You want to share something? Hello, good evening. Ayan. So, usapang pag-say no. I think it was harder for me, siguro yung iba naka-experience din, to say no to some friends. Maano kasi ako although I prefer being alone, yung parang ganun, parang introvert, pero I like going out. Tama ba yun? I like going out with certain people. So parang in certain activities like church, gano'n. Hindi ko naman sinasabi that it took a backseat. Pero inayos ko talaga yung schedule ko in such a way na dati kasi every Saturday meron akong program na ina-attenan for church work. So, I said no to that. Ang ginawa ko, yung Sunday na lang in-attenan ko para maka-attend ako ng BDD, which is yung training natin every Saturday sa Nu Skin. And even to friends na ma-outgrow mo din sila kasi as you develop that mindset for an entrepreneur or at least one trying to become an entrepreneur, parang
ma-realize mo na minsan may mga ibang relationships na you have na kind of fun. I mean, they're nice people. They're really well-meaning people. Kaya lang, since nag-iiba yung priority mo, nag-iiba rin yung level of growth yun ng friends mo. So, if you find yourself feeling na parang na-outgrow mo yung ibang tao, it could be your friends, it could be your family members, 'di ba? Or minsan yung mga ibang habits na kinasanayan mo, don't feel bad or don't feel so scared kasi yung change na yon, yung mga feelings na yan, it's something na you should honor. Like, even if I say, kunwari, nag-change ako ng, kumbaga, nag-develop na ng mindset, right? Mas mag-aaya sila, and then I would say yes, kasi nga, ayokong ma-left out or what. Tapos, pagdating dun sa event o dun sa gathering na yun, hindi rin ako masaya kasi parang nairita ako sa topic. Nairita ako sa mindset nila na parang, ba't ganito yung mga kaibigan ko? Parang wala nang ibang mahalagang pag-uusapan. So, ikaw din you will feel na yung mga dati mong kinagustuhan, yung dati mong kinawilihan, hindi na rin siya akma sa bago mong lifestyle or mindset. Yun lang. So, don't be scared. Thanks, Jen. Totoo yan. Parang medyo na-experience ko din yan. Mga super friends mo dati, ngayon, hindi na masyado. Yan. Tabs, mayroon kang gustong sabihin? Leia? Sinong gustong mauna? Sige, Leia mo. Hello, yun na. Tama yun. I like what Miss Jen said na actually guilty ako dyan kasi leader ako sa church. So like merong Saturdays before na for leadership training sa church namin. It always contradicts sa schedule kasi meron din kaming local na parang VDD dito sa Jensen before na stop lang. So yun yung yun yung mga struggles ko. Pero when your goals talagang naka-align, gagawa si Lord ng way na parang hindi ka mali-left out. Merong ibang schedule na pwede mong puntahan or attenan. Pero sinabihan ko talaga yung mga leaders ko din sa church na this is my goal. So, later on, they become supportive. But of course, others, they will not understand. So, push lang talaga until darating tayo sa time na parang nababalance naman yung priorities. Of course, meron talagang non-negotiables. Pero alam mo yung priorities mo as of now, hindi na tayo magpapaka-hypocrite na we need money, we need funds to fund the things that you like to do. So yun, lang muna, panapanahon. At saka delegation, may team talaga para hindi lang ikaw palagi. So yun lang, thanks! Thanks, Leia. Ayan, mahirap talagang mag-no. Ikaw, Tabs, ano yung gusto mong i-share? Oo. Rinig ba? Yes. Rinig niya ako. Okay. So, yung dalawa yung naisip ko, yung moving further kasi parang, siyempre, like I mentioned, we have to go back to the business, di ba? So, halimbawa, focusing naman on the business, say on whatever you're doing to make money, sa multiple industries. Kasi sobrang daming opportunities right now, di ba? So, marami kang pwedeng gawin. Like, even a lot of people have heard about, anong tawag nila yung digital products. Maraming na huhumaling dun sa digital products. Kasi parang naisip nila na okay, gagawa lang ako ng isang product. Kikita na ako ng passive income from that. I mean, there's nothing wrong with this, diba? Hindi ko sinasabing wag mong gawin or mali siya. But it's also important to learn how to say no to things na kung ganun kasi income kasi yung hanap natin from digital products, siyempre mag-yes ka doon. Pero if you're looking for something na walang kapital, di ba? Tapos, may magtuturo sa'yo. Pipili ka ng business like Publicly. Kung ang gusto mo naman talaga is involving yung sa real estate na kind of business, so yung point ko is, marami tayong pwedeng
sabihan ng yes in terms of earning income. Especially right now, sobrang daming opportunities. And kahapon nga may pinapanood akong clip, sabi ng business, when you have a business idea, pwede kang pumunta kay ChatGPT, pwede ka na magpa-code sa kanya. Kumbaga talagang sky's the limit. Pero we also have to develop this skill to say no to certain opportunities kung hindi siya aligned dun sa overall goal, kung ano yung most important. Like, nung sinali ako, ano yung talagang non-negotiable sa goal mo. But the other thing is yung leverage. May pinanood ako nung isang beses, sabi niya, ang kapansin niyang difference ng mga bilyonaryo sa milyonaryo. Ang mga bilyonaryo, ano ba yung point niya? Parang sobrang tamad sila. Anong ibig sabihin? Sobrang tamad nila. They're always finding ways to outsource what they need to do. So, pause lang ako for effect. Pause for empathy. Diba? Parang ako kasi, experience ko, nasanay ako na kailangan ako lahat ginagawa, kailangan ako yung magaling, kailangan alam ko po lahat. Pero, yung mga mayayaman nga, kaya din sila nakapag-manage ng multiple income streams nila kasi nagle-leverage sila. Hindi lahat nakadepende sa kanila. So, saying no to opportunities that will not give you this, if that's what's important for you, diba? Kung saan yung important is saying no to opportunities that will na ikaw yung gagawa parati, na ikaw yung gagawa lahat. Saying no to activities na nakadepend lang sa'yo na pag umalis ka, mag-fail yung event or mag-fail yung activity or mag-fail yung product. So, yun yung for me, yung parang two things that, we want to develop, diba? Para makapag-manage tayo ng multiple streams of income talaga. I hope that makes sense. Thanks, Tabs. Oo nga. So, yeah, I think siguro yung tama yung mga billionaires, 'di ba, na maghahanap sila ng ways. So, baka for some people lang na baka yun din feeling yung pag dinelegate po kasi parang feeling ng ibang tao, tamad ka, pero you have more time for the things that you want to do or kung anong gusto mong gastusan ng time mo or ng money mo, 'di ba? So, ayan. Thank you, Tabs. So, meron pa kayong gustong i-share? Me. Sige, Coco. Yes, happy Monday pala. And yes, I hope you had a blessed Holy Week last week. And yes, Ate Jing, I just want to commend you kasi grabe yung mga hats na wini-wear mo in a day. Like, caregiving, I know how it feels. Grabe, parang sa middle of the night, parang magigising-gising ka and all, ang daming mong gagawin and all. Parang, I don't know, for Filipinos, that parang nature din sa atin na hirap tayo. I mean, syempre ayaw natin mahirapan din yung family natin. So we're always there to help them to be comfortable. So grabe, nakaka-amaze lang. You're very inspiring. And actually, ang dami yung kinover din. Thank you. Ang dami yung kinover. Tapos yung ChatGPT, nakakatuwa na. At least ngayon, hindi na natin kailangan kausapin yung sarili natin, no? True. Meron ng sagot agad. Positive yung sagot niya no? Most of the time. Positive. Hindi siya nega. Yeah. Kung sa ibang tao kasi kausap natin, palaging mga nega yung pinag-uusapan At least siya, parang ChatGPT will always find ways to make it positive talaga. So, yun. Kaya, yun lang. Thank you. Thanks time for tonight. Thanks, Coco. Ayan. Salamat sa inyo. Pakikinig. Meron pa ba gusto? Last call? Sa gusto pang mag-share? Okay, sige. So, salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Thank you for listening. Sana may mga... May pahabol lang ako.
Okay. Siguro sa akin, question lang, parang, um, kasi yung na-mention mo multiple streams, di ba? So parang, I mean, gusto ko lang din mag-isip, like, ano yung one thing that I actually can do after this call to to do better dun sa multiple streams. Siguro pag-isipan natin, ask yourself, ano yung one thing na pwede mong tanggalin dun sa current daily activities. For example, sa akin, sabihin ko na lang, magbabawas ako ano, ng sugary foods. Kasi dinidrain niya yung energy ko eh. So saying no to that means saying yes to my energy. Tapos saying no to some, some videos on YouTube at saka TikTok na on social media. Tas para I can say yes more and focus my energy dun sa mas makakatulong sa akin sa business ko. So siguro yun lang, it's food for thought or questions for thought, ano mo ba yung sasabihin, na ano yung one thing na pwede mong ibawas, you can say no to, or you can do more of. Yeah. Yeah. Thanks, Thanks, Tabs. TJ. Okay nga yun na para pag-isipan natin kung, well, parang paano natin ma-maximize yung, kung may natutunan tayo today, paano natin ma-maximize yun. So, I think yun yung isa nga na saying no or saying yes to something else, no? So, ayan. Thank you ulit and good night. Good Bye. night. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night. Thank you. Bye.